Si Duterte, sila Bato, sila Bongo, si VP Sara at iba pang mga kasama nila sa pagsasagawa ng karumal-dumal na krimen. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, and paki-share naman po para maraming maabot ang ating video at maraming mabuksan ang isipan at maraming makaalam. Kasi sa atin bilang mamamayan, responsibilidad din po natin na ipaalam yung mga nalalaman natin na importante na napakahalagang bagay na makakatulong para sa ating bayan, sa ating bansa. Ano po, hindi po natin yan sinasarili lang. Hindi po chismis ang ginagawa natin dito pagkat ang lahat ng binablog ko dito ay walang kasinungalingan at pawang katotohanan sapagkat may naka-back up na ebidensya. Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond. Pabalik-balik na ang ICC dito at sinisimulan ng maisagawa at maisaayos ang pagsupwena o pagpapatawag. At eventually, syempre, dahil sa matitinding testimonya, matitinding mga ebidensya, alam na natin ang kanilang kahihinatan. Ano po, itong si Duterte, sila Bato, sila Bongo, si VP Sara, at iba pang mga kasama nila sa pagsasagawa ng karumal-dumal na krimen. Ano po? I'm asking the ICC to hurry up, come here and start the investigation tomorrow. Hinamon ni Duterte ang ICC na dumating na kaagad daw at hulihin na siya. So ito na ngayon po. Inamin ni Justice Secretary Boying Rimulya na may mga labas-masok sa bansa na kinatawan ng International Criminal Court o ICC. Malapit nang magkaroon ng hustisya ang mga naaping mga kababayan natin na basta-basta na lang binawian, kinitilan ng buhay na napakahalaga. Position is, wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero that does not necessarily mean, because of what I just said, that does not necessarily mean that the order of the ICC enforced through the Interpol is to be ignored. Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction. We will respond favorably or positively. Kahit kasi hindi na bahagi ng ICC, miyembro pa rin ng Interpol ang Pilipinas at dati na tayong nagpapatulong sa kanila. Hindi naman pwedeng sabihin na, oy, kumo ICC ang nag-request sa inyo to come to us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Giit na mga biktima ng drug war na dumulog sa ICC, minamandato ng pinirmahang Rome Statute ang kooperasyon kahit nag-withdraw na ang Pilipinas. Yung pagkakasulat ng Article 127 ng Rome Statute kung saan dating nakapirma tayo, ang sinasabi doon, kapag umexit ka, hindi ibig sabihin, kalimutan na lang. Meron ka pang kailangan gawin. Sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, dapat mag-resign ang mga kumukontra umano sa sinabi ni Pangulong Marcos na hindi ito makikipagtulungan sa ICC sa anumang paraan. Gayunman, sinabi na rin ng Pangulo noon pang nakaraang taon ang posibleng pakikipagtulungan sa Interpol. As Secretary Remulla explained before, we have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. Sa ngayon ay tuloy ang investigasyon ng ICC prosecutor sa mga umano'y crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 o isang araw bago naging epektibo ang pagtiwalag ng Pilipinas sa Rome Statute. Sakop nito ang drug war ni Duterte sa Davao noong mayor pa siya nito. Hinamon ni Duterte ang ICC na dumating na kaagad daw at hulihin na siya. So ito na ngayon po, paparating na ang supwena sa kanya at kunting panahon na lang ang hinihintay at makakabuo na ng tamang investigasyon ang ICC. At sa pagkakaalam ko nga po, base sa mga na-research ko at napanood ko, na tapos na daw po yung investigasyon at malapit ng ihatag ang supwena. Ano po,
hindi po talaga pwedeng makawala, makalusot ang mga nagkakasala. Sa umpisa siguro akala nila wala lang, pero mayroon po tayong hustisya. Maliban sa hustisya ng tao, may hustisya po ng Diyos. Kaya sa mga gumagawa ng kasamaan dyan, may hangganan po ang lahat. Tulad ng nasabi ko, pabalik-balik na ang ICC dito at sinisimulan ng maisagawa at maisaayos ang pagsupwena o pagpapatawag. At eventually, syempre, dahil sa matitinding testimonya, matitinding mga ebidensya, alam na natin ang kanilang kahihinatan. Ano po, itong si Duterte, sila Bato, sila Bongo, si VP Sara, at iba pang mga kasama nila sa pagsasagawa ng karumal-dumal na krimen. Ano po, talagang ang dami-daming more than 30,000 na katao ang nabiktima. Hindi yun basta-basta. At hindi naman natanggal ang droga. Ang kinuha lang yung mga maliliit ano yun? Ang hirap kasi magbanggit ng salitang di maganda. Basta yun po, ang kinuha lang ay yung mga maliliit na biktima at itinira nila yung mga malalaki na talagang nagsusupply at nagmamanufacture ng mga ipinagbabawal na droga o gamot. Ayan, naghamon si Duterte na lumabas na daw, hulihin na siya, maglabas na daw ng sumpuena ang ICC. Ito na, ayan, di ba? Ito na. Mahirap talaga magsalita ng kayabangan kasi laging sayo yan babagsak. Laging sayo. So, mga kababayan, lagi ko pong pinapaalala sa inyo, lagi kong sinasabi na humiling po tayo sa kabutihan at iwaksi ang kasamaan. Walang kasamaan na magtatagal pagkat laging ang kabutihan ang mananaig. Ano po? Let's fear God and respect God. Honor God. At wag niyo na pong suportahan yung alam niyong nagmumura sa Diyos. At wag niyo na pong ipagtanggol pa. Kasi malinaw na ang minura niya ay ang Diyos na may gawa ng langit at lupa at ang Diyos na gumawa sa ating mga tao. Ano po, kaya wala siyang pwedeng ipalusot doon, kahit ang mga DDS, wala kayong pwedeng ipalusot na hindi ang Diyos ang minura ni Duterte. I hope nakapagbigay na naman po ako ng napaka-importanting impormasyon sa inyo at huwag niyo pong kalimutan sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Ano po, please subscribe, like, and share, and comment down your opinion. Thank you so much. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much and see you in my next vlog.